eto na, mga kababayan. Hello, magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kago. At syempre, ngayong araw, ngayong gabi ay pag-usapan naman natin, manyak na DDS vlogger nang haras ng kanyang follower. Sino na naman kaya ito, mga kababayan, na dumagdag sa listahan ng mga DDS na tinatawag nating kanor? Una, mga kababayan, ay yung hinahatiran daw ng ng chicks sa Malacanang na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Sumunod ay yung Pastor Mangkanor na nangahalay ng mga babae ng kanyang mga spiritual wives na kapag hindi nakipagtalik sa kanya ay pinapainom ng anointing oil. At yung isa naman, mga kababayan, in the record, follower Ginoa, pinangakuan ng labing-labing sa hagdanan. At yung ngayon, pinagbibintangan. Ito ba ay may katotohanan? Mangkanor is in the house. Ang kulto ni Digong na si Badong Aratiles. Hoy, narinig nyo na ba ang chismis? Baka naman. Ha? Ito po, mga kababayan, meron pong sinasabi dito ang isa nating kasamahan, isa ring vlogger, di ba? Na talaga namang dating taga-subaybay at taga-suporta rin at tagapagpadala ng pangkape ni Badong sa tuwing ito ay magla-live. Pero ngayon sila na ay magkaaway dahil sa ginawang kahiyupan at karahasan ng principal daw di umano, pero nang haras ng follower. Pakinggan nga natin, mga kagaw. At kung ano ang sinasabi ng, dahil may nakita po akong isang video bago natin i-play, yung video ni Badong Aratiles, tingnan natin yung video na kung saan po ay nagmumura ito at galit na galit. Just me, Marimar. Badong Aratiles. Sandali po Okay. Pakinggan muna po natin pala yung isa. Bago natin pakinggan si Badong. Kasi nalilito na ako kay Badong eh. So, i-ano ko lang hindi na importante kung sino yung babae dito, pero ang ano ko kasi rito, yung mga yung mga DDS kasi na vloggers, mahilig yung mga meet and greet na I guess marami silang mga followers na talagang Hoy, mga DDS vloggers, dumadami na kayo, mga DDS. Sa bagay, sabi nila ay kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung sino yung puon, siya din, mga kababayan, ang kanilang ginagaya. very avid fans na mahilig makipag-meet, yung ganun. Warning lang na marami kasing nagsasabi na katulad nito na si Badong before nakipag-meet itong fan niya. Nagsabi na talaga yan si Badong na yung mga fans hindi yan, hindi tinatalo yung mga ganito ganon. And you will see that in the messages na papakita ko sa inyo na hi Sis Paris, Sir Bayani, Ma'am Jocelyn ko. Na-blocks ka na dun. Nako, BT, ba't mo naman blinak si DDS TV dun? Thank you, Sir Paul. hanggang dito rin pala, nandito rin si DDS TV. Sa bagay, kaibigan natin yan si DDS TV, no? Hindi naman siya balahura, mga kababayan. Talagang pro Duterte lang ata si DDS TV. Income generating ito si DDS TV.
BT, wag mong iba-block yan. Sabagay, Oh. So, tama ka ako dyan. gusto ko lang warningan yung mga babae na nakikipag-meet. Just be very careful. Hindi nanay kasi yung title ko kasi baka may mga DDS na ano, may alam ka after meet and greet diretso sa sugo. Kasi may mga matitino naman kasi na DDS fans na nagtitiwala sa kanilang mga vloggers. Mhm. Siyempre, meron kasing mga DDS vloggers na akala mo ganyan ang itsura, parang tatay na matino. And then sa live, nagsasabi sila, ay, hindi ako ganyan na, ano, you know, talaga, sa totoo lang, ako, nakipag-meet din ako kay Padong. Pero itong babaeng nakipag-meet, hi, Ma'am Maria Cordapia, itong babaeng nakipag-meet sa kanya, kaibigan ko. Kita At, nyo? sinabi ko sa kanya, hindi lang si Badong kaibigan namin na vlogger. Sabi ko sa kanya, it doesn't matter who it is. Never meet with anyone kahit even if you feel na sex video you trust that person. Never meet with anyone na one-on-one. Dapat group kayo. Mhm. 'Di ba? Para and meet in a public place kasi walang mangyayari kung maraming tao, 'di ba? Hala, grabe naman. Grabe naman yan mga kago. Diyos mio, Marimar. Hay, nako. Ang tindi nito ha. Ha? Ngayon ko lang narinig to, marami na talaga sila. Nung una, yung isa, piruin mo, yung unang kwento, naalala nyo ba? Yung kapatid nung isang sikat na vlogger, tapos ginawa niya yung isang babae na follower na taga-US, tapos ang pinangako daw sa kanya mga kababayan ay sila daw po ay maglabing-labing doon sa hagdanan na napakahaba, 'di ba? Ikaw pa naman syempre napaibig ka doon sa lalaki, edi ang ginawa mo tuwing ikaw ay magla-live, nagpapadala po ito ng pera, hinuhututan pa daw, di umano. Tapos ngayon, meron na naman. Ay nako. Sino yan? Sabi ni Macaroons, tingnan nyo po sa aking thumbnail. Diba? Kilala nyo naman yun eh. Mamaya, makikita nyo yan. Hi, Joanna! Oo, ginamit ko yung nagpaalam ako kay Bibi kasi hindi naman siya daw mag-live today. Mhm. So, ginamit ko yung niya, yung time slot niya. So, in fairness naman din kasi, they were supposed to meet with Badong's wife. Pero you will see sa mga screenshot kung anong nangyari. Also, Eto, hindi basta chismax to ha, mga kababayan ha. Kasi yung, ang papakinggan natin dito, yung tao na biktima. 'Di ba? Siya ang may katawan nun siya ang makakaramdam. Hindi pwedeng kampihan natin itong si Kanor. Diba? Dahil mga kababayan nagreklamo yung babae Meron siyang naramdaman na kakaiba sa kanyang sarili nung ginawa na ito ni Kanor. 'Di ba? Grabe pala to si Pakape. Hindi lang pala Pakape, mga kababayan ang gusto. Pakapepe, ay bastos. Gusto pala ng pipi. Ay nako, turanggots. Sabi ni Anthony Lim, Macarons, si Badong yan na rapist. Aba! Pinangalanan? Bastos. Sumagot si Badong ng mura. Sumagot, mamaya, papakita natin. yung ito din is part of me explaining kasi maraming nagpupunta sa live ko na or nami-meet ko sa ibang LS na nagtatanong, "Ma'am, ikaw ba yung dating palaging nagpapakulay kay Badong?" Oh, kita mo nyo na? Palagi palang nagpapakulay, pinakinabangan na, tapos babastusin pa yung kaibigan.
Alalahanin nyo ito ha, may kaibigan siyang babae, hindi po siya yung babaeng binastos. May kaibigan siyang babae na hinaras daw umano ni Badong nung ito po ay nakipagkita. Diyos mio Marimar, mga kababayan, tumatayo pa ba ang pututoy? Akala ko ba, ano na to? Pero sa bagay, ang lalaki, pero dalin naman sa tamang lugar, wag naman kung saan-saan. 'Di ba? Pero mga kababayan, pakinggan natin kung ano ang sasabihin ni Ma'am Carclea na nagkukwento at mamaya papakinggan natin yung side ni Badong kung ano ang sasabihin. Ay, sinabi ko si Badong? Si Badong. So, yung mga namimit ko na ganun, sinasabi ko lang, kasi itong babaeng ito, dati kong kaibigan, ayaw niya na ipasabi what happened. Kaya lang, naging komplikado. And I will tell you kung anong, yung the events that unfolded, kung bakit ko na sinasabi ngayon, kung anong nangyari. Kasi, it has to come out in the open now. Ang dati kong sinasabi is, hindi na ako bumalik doon dahil binabash niya si PBBM. But that is only part of the story. So it has come now in open. Ibig sabihin, kalat na pala ito. Ay, nako. Ha? Baka naman. Yung mga pakapi nyo dyan, mababawi yan. Ang mangyayari dyan, yung pakapi na yan, pag nakasuhan, ipangbabayad lang. Initially talaga, umalis ako sa channel niya. Pinangalanan, Anthony Lim, si Caitlyn. Si Caitlyn. Sino si Caitlyn? Hindi ko kilala si Caitlyn. Dating friend ni Manang Carclea. Bakit dati? Bakit dating friend? Hindi na ba sila magkaibigan ni Carclea? Boss Anthony? Diba? Hindi lang pala Mike ang gustong kainin ni Mang Badong hanep, kaya nga mga kababayan. Pero alam nyo ba yung pagkain niya ng Mike, yun ay ano lang niya yun. Paik-ek lang niya yun para gusto lang niyang pakapihin nyo siya. Sabi ko nga alam mo ako gusto kong makita at makapagkape doon sa lugar ni Badong. Alam nyo na kung ano ibig sabihin. Si Coach Oli ba yung jumowa sa isa? Aywan ko. Hindi ko alam Kayo talaga masyado kayo mga chismosa. Kagaya ko. Dahil ang dami ng mga Iskonian, mga Maharlika fans na nag-gather dun. Binabash si PBBM. Hindi niya masita kasi matagal na niyang viewers yun. Hi, May! Si Digong! Hello! Kamusta naman ang China? So, sabi ko, imbis na, magpapakulay ka everyday in a channel na mai-stress ka lang sa kapapanood kasi syempre masasaktan ka kung ano-anong sinasabi about PBBM hindi naman niya makokontrol yung chat box. Well, eto talaga yung mga mali mga kago, no? Ito po talaga yung mali na nangyari noon. Simula't simula pa lang sinabi na namin sa inyo, si Kanor, ito talaga ay ginamit lang si PBBM para makagain ng viewers. Diba? Ganun talaga. Siyempre, nung una, pa-uni-unit team ko, no? Diba? Kapit kay Papsi. Tapos, wala na, bibitawan sa ere. Marami na siya nakangkong Everyday live ba naman, 1,000 ng taong nanonood. Diba? Tapos with matching pakapi pa. Aba, ikaw na ang kumikita, nangihingi ka pa ng pakape. Diba? Okay lang yan sa mga kagaya ko. Ay, joke lang. Mga kababayan. Yung manghingi ka naman ng pakape, Diyos mio Marimar, Santa Maria, Espanyol. Diba? Laki-laki ng kita mo. Principal ka pa. Pero sabi nila nag-resign. Tama lang. Kasi kung hindi ka magre-resign, kahiya-hiya ka sa school mo. Di na lang ako manunood, di ba? You need to put your money where your mouth is. Of course, ayaw ko ng ganun. So, nagpaalam ako ng maayos sa kanya.
But then this thing happened. Sabi ko, nawalan talaga ako ng respeto sa kanya. And I told myself, kahit pa bumalik siya kay PBBM and he would support the administration, hindi na ako babalik sa channel niya dahil nawala talaga ang respeto ko sa kanya. So, ito yung actually, nag-live itong babaeng nakipagkita sa kanya, nag-live pa na pinakita yung pagkikita nila. Okay? So, talagang documented na na nagkita sila. Kung pwede itong sampahan ng ng violence against women and children ng asawa ni Badong. Kasi 'di ba, in broad daylight may ginawa ka na kung magsabi yung asawa niya na pinahiya mo ako, ginawa mo yan to another woman na napahiya yung asawa niya o nasaktan yung asawa niya. Kaya pala to sa pamilya si Badong, mga kababayan. Mabuti hindi ka inano ng asawa mo, hindi ka kinasuhan. Dahil pag asawa mo nagkasus dito, wala kang masasabi, kahiya-hiya ka, tama lang na nag-resign ka sa school ninyo. Principal ka pa man din, tapos sikat na sikat, si Pakape, mangkanor ng haras ng babae, dinimanda ng kanyang asawa. Sabi ni Macaron, sino kaya ang babaeng nakipagkita? Pinangalanan ni Anthony Lim. Si Caitlyn daw po. Pero hindi ko kilala si Caitlyn eh. Pakiatin ko sana si Ma'am Carclea ngayon, kaya lang hindi po tayo gumagamit ng hindi tayo gumagamit ng tawag dito StreamYard. Gamit ko kasi Prism ngayon. Hindi kasi ako pwede magpaakyat gamit yung Prism. Sayang, no? Sayang. Dapat paakyatin natin si Ma'am Carclea. Kausap ko ngayon eh. Sabi ni Jonix, lagi akong nanonood kay naririnig ko palagi ni Shoutout kay Sir Leonardo Ansag. Doon hindi na ako nanonood sa kanya, toxic na. Yeah, toxic. Tsaka, hindi alam ng mga viewers niya na yung mga sinasabi niya, natatandaan mo, Jonix, galit na galit siya kay Bong Navarro noon. Kasi daw, yung ginawa kay Kat Alano, yung pala, ito yung gagawin niya. Yung babae na ginawa niya ng ganito is, I think, ganun pala yung mga tao ngayon, ganun pala yung mga kababayan. Mayroon din pala mayroon din palang ugaling pagkabuhaya. May ugaling pagkaahas. Nagbabalat kayo. Kunwari sympathizer ng mga babaeng na biktima. Pero yun pala, ay meron palang ibang nais. Well, hindi ko sinasabing totoo pero kung ito po ay totoo, ganun na nga. Diba? Pero sabi ko nga sa inyo, napanood ko yung video at syempre, nakita ko din yung kanilang mensahe. So, sinong paniniwalaan ko? Si babae o yung si lalaki na imbes na siya ay magpaliwanag, siya po ay nagmura. More than 10 years younger than him. This is Sabi ni Ryan Lee, Pacquiao, Badong, Oli, mga DDS, matutulis sa chicks, lupet. Kulang pa yan. But yung nandun pa daw sa Malacanang dati. Logic, may buhaya na bubuhay sa kape. Loko. Ikaw, Anthony, may buhayang nabubuhay sa kape. Sino yon? Si Badong. Somebody na nagtiwala sa kanya. So, you will see. Tignan nyo yung mga text na ganito, Hindi ka tiwa-tiwala. Hindi naman palaging ganyan yung itsura ni Badong. Minsan. Hindi raw katiwa-tiwala yung pagmumukha mo, Badong. Ay, nako, magbago na kayo. Nako, sabi ni Kibuloy, magugunaw na ang mundo, dumaan kayo sa akin. Kaya pala dumaan kayo kay Kibuloy. Ayan tuloy, nagmana kayo kay Kibuloy. May naman. Siyempre, pag nagpunta yan ng naliligo yan. Oy, grabe naman. Baka mamaya ako patamaan, ako pag lumalabas, nangingitim
Ito na yung mensahe, ito na yung message. Pakinggan natin kung ano sasabihin ni Miss Carclea. So, sayang pakita ko sa inyo, kausap ko siya. Ayan kausap ko si Ma'am Carclea ngayon. Sayang. Ay, hindi nyo nakita yung no? Wait lang. Para sabihin nyo, niloloko kayo eh. Para may pakita ko. Pagmamalaki ko lang, kausap ko si Ma'am Carclea. Oops, ayun di ba? Tama na. Baka sumobra. Iba makita nyo. So, 3 kami dito sa GC na ito. Yung best friend ng babae, tsaka ako. Hoy, so may best friend daw si babae. Si babae, yung sinabi ni Anthony, lang yata si Anthony. Pasensya na po. At yung isang best friend daw. Tsaka yung babae. Hindi ko alam kung bakit. So, itong teka ha. Sa screen lang yan, sir eh. Hindi ko mapaakyat kasi gamit ko ay Prism Live. Hindi ako gumagamit ng ngayon. Tawag dito ng StreamYard. Wala akong pambayad noon. Sa free lang ako. Ito yung best friend niya. Tapos, ito yung babae. Pero minsan, may mga na nawawala yung pangalan niya. I don't know why. Na, yung naka-blue, ako yan. Tapos, sila papalit-palit sila dito. Sometimes, lumalabas yung picture nila. Sometimes, hindi. I don't know kung nagpapalit-palit ba sila ng picture or Basta, ito, kinopya ko Okay. lang talaga from... Para mabigyan kayo ng ng background kasi hindi nyo makita, sobrang dilim. Mga kababayan, baka sabihin nyo niloloko kayo. Wait lang. Sex video ko. Teka lang, Badong. Badong! Hinay-hinay. Hindi pa ikaw. Hindi pa kita pinagsasalita. Wala ka pang karapatan magsalita, ha? Wait lang, easy ka lang. Kukunin ko muna yung usapan dito. Eto, baka sakali makita nyo na, ha? Wait lang. Si Badong nagmamadali magsalita eh. Okay, open natin. 1. Ito yung usapan, mga kababayan. Teka lang, Mama Carclea, mamaya ka na magsalita. At syempre, hindi namin nababasa yung pinag-uusapan ninyo dyan eh. Gusto namin makita yan ng maganda, no? Ito. Ayan. Oops. Teka lang, wala pa rin. Lakihin ko lang. Para mabasa natin pare-parehas kasi ayaw ko nung nahihirapan kayo. Oh. Ayan. Okay. So ayan basahin natin pare-parehas ha. Anong sabi? Ito ay sabi dito, sus, wag selos. Ikaw nga nakipag-date sa DOM. DOM talaga usapan nila. Buti di siya nagselos kay Boss Bad, sabi dito. Sus, wag selos. Ikaw nga nakipag-date sa DOM. Hala, grabe. Alam ko, friendly date yon. May mali siya pala at totoong mahilig talaga sa kapirasong laman. Yan ang sabi Kate, nandito na nandito na yung pangalan kaya sila naglabas nito, hindi tayo ha. Wala tayong kasalanan dito at saka meron naman tayong approval kay Ma'am Carclea. Sabi dito mga kababayan, sabi nga ni PD,
pahag din naman sa'yo si Badong. Sabi ko, di ko na napansin, pero sa akin, magugulat kayo saan humalik. Nahihiya akong sabihin, pero nagulat ako. Hindi ako naging komportable. Saan ka ba kinis? Sabi, saan ka ba kinis? Saan ka ba kinis? Tuwang-tuwa ka pa. Ang puta ka, yan, same galawan ba? Okay, yan yung una. Ano sumunod? Mga kababayan, ang sabi dito, ayan, para mabasa natin pare-parehas. Diba? Sabi dito, nasaan yung next? Sabi pa, di nyo na ako nakikita. Pinapakita ko lang sa inyo. Sabi dito, someone replied to participant. Saan ka ba kinis? Tuwang-tuwa ka pa, ang puta ka. Yan, same galawan ba? Sorry po, di naman sa ganon. Saan ka ba kinis? Abe, kaya sinabi kong sinimsim yung halimuyak ko. Pagkahag, sabay kiss sa gilid ng leg ko. Kaya hindi ko na agad masagot, medyo na trauma. Kahit ganito na ang edad ko, naging uncomfortable ako. Baka akala niya, porkit nabibiro niya ako, ay okay lang. Ano pa sabi dito, mga kababayan? Ganun pa man, tinext ko na lang siya pabiro, sabi ko, boss, walang iya ka, may mali siya ang puta. sabi naman ni, ang sagot naman, smack, pero is it even, Axie? Sorry, hindi ko na-gets to Nagulat ako, alangan namang sampaling ko, mukha kaming mag-ama. Biruin nyo, mag-ama ang turing nung babae, mga kababayan. Tapos, hinalimuyak. Diba, sinimsim? Pag sinabing sinimsim, ito po ay parang ano ba tawag doon? Sinimsim, parang sininghot yung kanyang bango. Mga kababayan, doon daw sa kanyang leeg. Sabi ko, may mali siya. May mali siya kay Yawa. Sinimsim mo ang puta. Tapos ang sagot niya, chinek niya lang kung umasim. Yun daw ang sagot ni Badong. Grabe. Ang lupit ni Badong, di ba? Sinimsim. Tapos, sabi dito, sinimsim. Yun lang ang sinabi ko. It means sininghot o nilanghap yung amoy. Di ko na lang sinabi kay PD na kumis. Sino bang PD? Di ko alam si PD Sabi niya lang, baka kasi dahil sanay na siya sa nakabiruan ka. Saka nga si Sisi Carclea hinag din. Diba? Okay lang yung hag, walang problema yon mga kababayan. Pero ang pangit talaga na simsimin mo. Pero sumagot daw sumagot yung si Kanor ng sinimsim ko lang naman, inamoy ko lang naman kung maasim. Mali yun, mga kababayan. Diba? Babae yun. You should respect the woman in front of you. O kahit sinong babae. Sabi dito, opo, Sisi, naalala ko po na sinabi mo yun, pero di ko naman naisip na gaganyan siya kasi lagi niya namang sinasabi, pag viewers lang. Kaso, viewers lang, gusto palang tikman ng pakapepe. Tumpak, patibong, iba na ang tingin niya sa akin, buti na lang. Buti sana kung siya PD yun, grrr. Sino kaya tong PD? Nung pasakay ako taxi, gusto pa humirit. Aboy, ibang klase si Badong. Pero inambahan ko na. Sabi ko, che. Tapos patawa-tawa, buwisit. Sabi niya ulit, di ko nga nag-comment sa live niya kahapon. Di nga ako nag-comment sa live niya kahapon. Nood lang konti, tapos hinahanap na naman niya tayo. Si Franz, hinahanap ako, at sinabi naman nung Badong B, alamang Kanor na wala yung mga dating nagpapakape. Aba, pakape lang pala ang gusto. Mga kabaybayan, pinakinabangan na
gusto pang magpakapepe. Di ba? Grabe naman. Wag ganon. Ay, nako. Magpakape raw kahit yung dating nagpapakape. Pwede rin daw magpakape. O, tingnan nyo, mga kababayan, ano ibig sabihin nito? Magpakape raw yung dating nagpapakape. Pwede rin daw magpakape. O ano ibig sabihin ng huling magpakape? Eh di ba, yung sinasabi natin, baka gusto ng magpakapepe. Di ba? Ano nga pinagpunto ni Ban at ni BT? Ba't si Badong na naman topic niya sa comment sa live mo kahapon, Sisi? O, ayan, mga kababayan. Diba? Binasa ko po sa inyo ng buo. Hindi ko po kayo niloko dyan, ha? O, ba't lumipat kay PRRD? Ano to? Hindi ka kasama dyan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang nangyari, mga kababayan ko, mga kagaw, nakipagkita yung babae, hindi ko na po aanuhin, pero ang pangalan niya po ay Kay, di ba? Kate. Tapos, nakipagkita daw, nung nag-hug daw sila, siguro beso-beso, mga kababayan, or hug, pero ito daw si Kanor ay sinimsim ang liig, mga kababayan. Diba? Sininghot ng todo-todo. Yung okay lang, masisinghot mo talaga yon. Maamoy mo kung ano yung amoy ng babae. Kung sino yung maniyakap mo, kung ito ay mabango, maasim, di ba? Pero mga kababayan, sa isang lalaki, that's very informal, di ba? Informal po, mga kagaw, yung gaganon ka. Siyempre, kakaiba yun, ha? Diyos mio Marimar. Pag ganon ang kausap mo, na kahit sabihin mong tatay mo, ay nako, baka masampal. Unless si babae ay gusto rin. Pero, hindi mukhang ganon ang nangyari. Dahil mukhang umabuso. Di ba? Ayon sa pagkakapaliwanag doon sa mensahe ay mukha nga nagkaroon ng tinatawag po natin ditong act of lasciviousness. Di ba? Meron act of lasciviousness na nangyari. Ay, grabe. Matindi. Pakinggan pa nga natin si Sister Clea sa kanyang pagpapaliwanag. Baka makakuha pa tayo ng ibang mga datingan. Kasi kung ako lang magpapaliwanag, baka naman, di ba? Sister Clea, where are you? Messenger. Kaya ito, nung una, inumpisahan ko na kinatkat ko para hindi nyo na mabasa yung mga unrelated na text. Kaya lang napagod ako kasi ang taas pala. So, ako, may bad din. Ang nabasa ko lang yung white. Di ko nabasa yung mga blue. yung mga succeeding pages, may mga unrelated na, pasensya na kayo Okay. So, it's, inano ko lang para malaman nyo yung date. This happened around November. Yung live na yun, itong nag-live siya, this was in November. Okay? Oh. So, may nasabi kasi yung babae, something about, yung PD daw, baka police director. meron siyang love interest. Okay. PD, President Digong. Ang galing ni Macaroons. Tama, kasi yung babae ata, kasi kung iisipin natin, sinabi na dati kong kaibigan. So hindi na sila magkaibigan ni Sister Carclea dahil siguro nagkaiba na sila ng kanilang sinusuportahan. Dahil alam naman natin si Sis Carclea ay talagang pro-BBM, isang loyalista ito. Nakaibigan din nila JDB, nila Don Kengs, at iba pang mga kasama natin. Sila Bagtit, diba? Sila Banat Boy. So yun nga, PD. Ang galing ni Macaroons. Ang ganda ng think tank mo, ha? Galing, ha? Sinabi niya, bakit alam mo yung, yung this place na nakapunta ka ba doon? Sabi ko, wag ka nang magselos. Ikaw nga, nakikipag-date ka sa DOM, which
ang ibig ko sabihin, si Badong. And I was totally joking kasi ang Si Badong pala yung sinasabihan, wag ka na magselos, ikaw nga nakikipag-date ka sa DOM. Ano ibig sabihin nun? Dirty old man. Badong, naririnig mo to? pagkakaalam ko, yung meet and greet niya is meet and greet na O, sabi ni Macaron, sabi niya kung si PD yon okay lang. Nako, parehas din eh. Macarons, di ba? Kung si PD, alam mo si PD, di ba ginagawa sa mga babae pag talagang matindi, talagang humahalik sa harap ng media. Di ba? Akala mo naman tatayo pa yung tutoy. pang friendly meet and greet. I was really joking. Sabi ko, buti nga di nagselos yung supposedly niya, love interest niya na nagugustuhan niya, yung tinatawag naming PD. Oh, sino yon PD? Sino nga yun? Si Pangulong Duterte ba yon? Oh, sabi ko, buti nga di nagselos si PD kay Boss Buds. Hindi pala PD. Mali tayo. Hindi pala si Pangulong Duterte yon, ibang PD pala. Love interest eh. Oh, ito yung, dito na ako nagkahint na mukhang may ibang nangyari. Kasi sabi niya, alam ko, friendly date yun. May mali siya pala at totoo palang mahilig talaga sa kapirasitong laman. Ala, mahilig sa kapirasitong laman. Diyos mio, Marimar. Ay nako, mana sa amo. Kung totoo yan ha, Diyos mio. Pero wala pa namang di ba? Pulong Duterte daw, PD. ang dami niyong inuulan, PD ha. Sino kaya yung PD? Love interest daw mga kababayan eh. Sino kaya yon, ano? Hindi naman pwedeng si Baste Duterte dahil BD naman yun. Friendly date. Ayop. Sabi, ito yung niya. Sabi nga ni PD, nag-hug din naman sa'yo si Badong. Sabi ko, di ko na nga napansin. Pero sa akin, magugulat kayo saan ito dapat humalik. Nahihiya. Peking duck. Okay. Nahihiya akong sabihin. Pero nagulat ako, di ako naging komportable. Oh, kita nyo? Oh. Diba? Sabi nung best friend niya, "Sang ka ba kinis? Ha ha ha." Sabi ko, "Sa cheeks?" Sabi ko, "Oh my God, I hope not sa lips." Ay? Di nagalit na siya. Sabi niya, tuwang-tuwa kapag nagalit siya dun sa kaibigan niya. Sabi niya, tuwang-tuwa ka. Ayun ang na-miss natin, mga kabakla. Hindi ko nabasa yung mga blue na messages kanina. Doon lang ako sa right side. Diba talaga pag maliit isang mata? Nakasalamin pa. Dito lang ako sa right side. Diba? Ang pupa ka, yan, same galawan ba? Oo. Oo, nag-apologize. Sila pala nag-away ng best friend niya, no? Kasi sinabihan siya na malandi, same galawan. Saan ka ba kinis? Sa lips? I hope hindi. Sabi ng babae, kaya sabi kong sinimsim yung halimuya ko. Pagkahag, sabay kiss sa gilid ng leeg. Puti. Paghag lang. Wag nung halik sabay wag sabihing sabay hag sabay halik or halik sabay hag. Diba? Paghag lang, hag lang. Wala nang iba. Wag nang maglikot. Wag nang sumimsim. Wag nang umamoy-amoy pa. Hindi naman sa'yo yan. Badong ha? Ikaw ha? Meron kang lihim ha? Kaya di ko agad masagot, medyo na-trauma kahit ganito na yung edad ko. Naging uncomfortable ako. Baka akala niya porket nabibiro niya ako, okay lang. Ganun pa man. May lahing vampira ka daw, Badong, sabi niya Ryan Lee. At sabi niya Anthony Lim, nako, Badong, nakauhalik pala.
Pakay mo ha, langya ka, mana ka sa puon mo. Sino ba yung puon niya? Bulong nyo naman sa akin. Ha? Kulto ito ni ano di ba? Tinext ko na lang siya pabiro. Sabi ko, boss, walang yaka. Mas may mali siya, ang pupa. Oh. Smack, pero is it even acceptable? Nagulat ako. Alangang sampalin ko. Mukha kaming mag-ama na ewan. Sabi ko, may mali Sana nga sinampal no? Para napahiya siya ka. Yawa, sinimsim ang pupa. Tapos ang sagot niya, chinek niya lang kung umasim. Ala, grabe. Bakit ikaw, ano ka, checker? Ano to? Ano bang trabaho ni Badong, mga kababayan? Ano bang trabaho ni Badong? Bakit kailangan niyang simsimin? At kailangan niyang amuyin kung umasim ang liig? Ha? Ano ba to, vampira? Inaamoy niya, chinecheck niya kung masarap yung dugo? O baka naman sabi ni Anthony, ito daw ay malapit sa dibdib. Habang dito nakahalik, mga kababayan, yung mata niya nakatutok dito. Bariling kita dyan Ang gulo mo di ba? Nako. Si Kebs ang puon niya, kabsat kago. Pag si Badong kinasuan, himas siya rehas. Ay kayo ha, huwag kayo magtitiwala sa mga DDS. Alam nyo sila lang yung mga nakakasuhan, sila lang yung may issue ng kaanuhan sa mundo, di ba? Sila lang bukod tangi sa bagay, mana-mana lang yan. Sabi nila mana-mana, tiba-tiba. Sim, yun lang ang sinabi ko. It means sininghot o nilangap yung amoy. Di ko na lang sinabi kay PD na kumis. Sabi niya lang baka kasi dahil sa Ay, grabe mga kababayan, kumis pa daw pala. Mayroon pang kiss na ginawa. Itong si Kanor. Yun ang sabi ni si Scarclea ha. Ayon dun sa kanyang mensahe, kumis pa daw itong si Badong bago sumimsim. At nagtataka talaga ako bakit itong si Badong nagawa niyang sumimsim. Trabaho niya ba yon? Meron na ba ngayong trabaho ng sisinghot ka lang? Para malaman mo kung ito ay maasim, kung ito ay masarap. Tapos, pag pumayag, papapakin mo na. Pag DDS daw, sabi ni Anthony, mahilig sa de, sup. Pastos. Ganun pala mag-check ng amoy kapag umaasim, leeg, sisimsimin. At pati, hahalikan daw, kikis din. sanay na siya kabiruan ka saka nga si Scarclea hinagdid. Diba? Oh, ito ibig sabihin tinago nila kay PD. Hindi nila sinabi yung totoo ha. Kung nalaman ni PD, baka nagalit si PD. Nagsinungaling sila kay PD para hindi nilang magalit. Pinalabas nila na hinaglang pero may kiss sabay simsim. Oh, di ba? Kiss sabay hug nga, sabi ko sa inyo kanina. Ayaw nyo maniwala, di ba? Kiss sabay hug. Aloy? Naalala ko tuloy yung mga vampira. Yung mga vampira kumakagat sa liig, di ba? Tapos pag hindi nila gusto, mga kababayan, iniiwanan na lang nila. Ganun ba si Badong, vampira? Alam ko wala nang dugo yan di ba? Ay hindi, marami pala siyang dugo, high blood. Oy, baka atakihin yan si Scarclea. Nagwawala na daw. Sino yung nagsabi nagwawala na si Badong? Nako, baka hindi na abutin. Asawa ba niya si PD? Hindi. Yung babae si Kate, na kaibigan ni si Scarclea, may isa pa tong best friend. At meron pa siyang parang love interest. Yun daw si PD. Diba? Si PD ngayon, nung nagpapaliwanag si Sister Kate sa ginawa ni Kanor, mga kababayan, ang ginawa ay hindi daw nila sinabi yung buong katotohanan. Ang sinabi lang daw ay ito daw ay nag-hug.
'Di ba? Pero yun pala, kiss sabay hug, sabay simsim. Naimbag nga rabi kada kayo amin dita, kabsat nga kapdong. At Infinite Streams TV, baka maasim ang lieg ng sinisip-sip. Hindi nga daw mabango 'Di ba? Kaya siguro na humaling itong si Kanor. Ay, oo. Tama. Ang galing mo talaga, Ryan Lee. Pinaalala mo. Pag si Pacquiao, alam mo, mana-mana talaga, iba-iba lang yung gusto. Iba-iba yung trip. Si Pacquiao ang inaamoy, pajama no? Eto si Badong, leeg. Ano kaya dun sa isang matanda, yung hindi na makalakad? Ano kaya ang sinisimsim? Ay, nako. Natatawa talaga ako dito. Yes. Base sa nabasa natin at narinig, single. Sis Carclea, go. Hi, Mami Rog. Byron, hello. Now lang tayo hindi nagkasabay. Idol Astic, Sis Trexie. Yeah, kasi punta kami Arizona tonight. Okay. So, hanggang doon lang yung kwento noon, mga kababayan. Ganito pala, grabe, hindi ko talaga lubos maisip na isang prinsipal sa bagay. Sa bagay, hindi ko naman nilalahat. Meron din kami dating kakilalang principal nung kami ay high school at may isang teacher na ganyan din ang ugali. Oo. Ang ganda pa naman nung kaklase namin. Oo, talagang Coca-Cola body, tapos may bumper, tapos ang ganda ng wet packs. Oo, ang ganda. Pero alam nyo ba, mga kababayan, yung teacher, ganyan din ginagawa niya. Kahiya-hiya nga At hindi lang ito natanggal, nilipat lang. Esmiyo, dapat pag nga ganito, alam mo, sarap tirisin. Tirisin ng buhay. Pag ganito, pag mga ganito yung tao, sana, pag mapera naman si Dong Buds, di sana kumupunta na lang siya, sabi ni Ninyo, kung gusto nyo, pumunta na lang kayo doon sa Magallanes. Kung gusto nyo pumunta kayo sa Quezon Ave, doon na lang kayo kumuha. Diba? May pera na naman kayo, may pambayad kayo kung talagang utog-utog na kayo. Diba? Ganun lang yun Huwag kayong manamantala. Huwag kayong manamantala. Dahil hindi maganda. Kawawa naman. Diba? Diyos mio, tapos gagalit-galitan. Tingnan nyo mga kababayan palitan natin to. Tingnan natin kung anong reaction ni Badong. Baka hindi nyo pa napapanood yung reaction ni Badong. Ito lang naman. Nakita, alam mo sa sobrang tuwa mo na magpapaalam na ko, hanggang dito na lang. Niyakap ko yan pero wala pong malisyahan yun lang yung pinapakalat nyo, mga screenshot. Screenshot ba na nakita nyo ako na nag-aasa ako? Kahit ulit-ulitin yung mga tape ko at kung ano pa man. Wala tayong magagawa Ganun lang talaga buhay. Alam nyo kung makakapagpakita kayo na ako ay may sex video, proud pa ako dahil po sex video ko. Hindi Kinunan ako ng video. Yan yung mga pinagpapaniwalaan nyo, yung mga yan. Ngayon, kung namali yung interpretasyon ng biro, pasensya. Pero yung umaangal, yung mga yun, wala na. Hindi, ang malupit niyan, yung umaangal, hindi naman siya yung pinagbibintangan ginawang ko na kahalayan. Kung na-misinterpret ako noon, hindi naman, okay naman kami, wala naman siyang problema sa akin, narito nga lagi yun. Hindi na lang natin sasabihin ko sa inyo. Hindi ko po yan tinatanggi. Wala namang problema dyan, 2024 naman tayo. Hindi raw niya tinatanggi. So, ibig sabihin, inamin niya talaga na sinimsim niya yung leeg. Kinis sabay hug niya. Diba? Hindi raw niya tinatanggi. Hindi malaswa yung ginawa ko. Hoy, sa tingin mo hindi malaswa, pero sa tingin ng tao, sinimsim mo, siya ay
naging uncomfortable. So pag sinabi yun ng babae, mga kababayan, they feel na sila po ay nabastos. At mali naman yun. Mali naman yun. Bakit naman gagawin mo yun sa isang babae? Unang-una, matanda ka na, dong buds. So dapat, ang gawin mo, diba, iwasan mo yung panonood ng porno. Diba? Para hindi ka nagtataglibog dyan. Kasi yung bagay na yan, sa totoo lang, dapat hindi mo na ginagawa yan. Unang-una, ang biro nasa tamang lugar. Ang biro, hindi yan ginagawa sa lahat ng pagkakataon. Ito ay dapat, unang-una, principal ka. Dapat, ang qualities ng pagiging principal, di ba, alam mo ang mali sa hindi. Alam mo ang biro sa hindi. So dito, maling-mali ka na, pilit ka pang lumulusot. Di ba? Sa tansya ko lang. Kung mali ako ng tansya, ganun talaga yan eh. Maaaring wala sa akin yun, pero may mali siya pala sa iba. O ano magagawa ko? Kaya lang, akala ko okay na eh. Dahil lagi naman siya narito. Wala naman akong naririnig. Biglang may mga ganyan pala. Yung taga rito rin na, ewan ko, ayaw kong kaya lang, in-open nyo na yan. Yun yung lagi, di ba? Ang dami ko ng beses eh. Papasok dito, magiging vlogger pala. hindi siya yung naglantad nun. Iba po. Wala po ang topic na nabanggit lang kasi may nagtanong. Hayop na yan, may iniintriga pa ako. Tapos kinakalat nung ewan ko kung anong kaya ako hindi na ako nagsasalita kahit kay Shirey, kahit okay lang sa kanila yung pag nakita ko yan gahasa, hindi ko na nakakadala din eh. Sasabihin ko na sa'yo para hindi kayo binibintang yata sa akin kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko naman kasi pinanonood kasi nakaw ako ng halik. 50s na 50s ang dating. 1950s, 1950s na pwedeng intriga yan, di ba? Pero inamin niya kanina, di ba? Inamin niya. Hindi ko naman tinatanggi yan. So, ibig sabihin, totoo. Pero parang ngayon, di ba? O bukod sa halik, ano na nangyari? Wala na. Eto, tatapatin ko na kayo, ha? Alam niyo yun, para matawa siya, no? Nakalimutan ko lang sabihin, baby amoy, ha? Kaya lang, wala. O, kita mo? Sinabi niya pa doon sa babae, baby ang amoy. So, sinimsim niya. Kaya doon sa babae, she feel awkward, di ba? She feel comfortable, di ba? So, mga kababayan, hindi talaga maganda yon. Dong buds, no? Kahit ako din. Dapat ako na lang sinimsim mo. Baka pumayag pa ako. At najombag kita. Nakita mo to? Najombag kita, sigurado. Wala na focus sa bakit kayo nagre-reklamo? Bakit hindi yung sa tingin niya ginawan ko? Nagreklamo nga eh, 'di ba? Hindi ka lang daw niya tinapat at hindi siya nagsabi kay PD. Baka magalit si PD sa kanya. Bakit kayo nagre-reklamo? Hindi yung paano niyo nalaman na may mali siya yun? Syempre may chat nga eh. May usapan, may convo. 'Di ba? Ayan yung nakita mo kanina, yun ay convo. Kaya nila nalaman. Hindi naman nila malalaman yung walang magsasabi eh. Kung hindi sasabihin ng babae, hindi naman nila malalaman. So, ibig sabihin, umangal talaga yung babae. Simpleng-simple. Principal ka pa naman ba dong kuruting kita sa tinggil eh. Hindi po yun yung intensyon ko. Intensyon ko makipagkita. Ang dami mo sinasabi. Masyado kang utang ina ka. Di ba? Mga kababayan, yan ang principal, di ba? Nako, Badong. Hinay-hinay, baka mamaya atakihin ka na sana. Hinay-hinay, baka atakihin ka na sana. Ikaw na nga ikaw na nga itong may mali ikaw pa yung nagyayabang, di ba? Mga kababayan, matindi pala to si Badong.
Sabagay, manang-mana sa amo walang ibang pinagkaiba napakatindi. 'Di ba? Kayo na po ang bahalang magsabi. Ano ba ang masasabi nyo dito, mga kagaw? 'Di ba? Kitang-kita po sa kanyang mga salita, inamin naman niya na talagang ginawa niya at nagtataka siya bakit yung ginawan daw niya hindi nagrereklamo at paano daw nalaman. Siyempre, simple lang. Kaya nalaman, may conversation. Ito ay pinaabot doon sa mga kaibigan. Kung wala namang conversation na ganyan, edi yung mali siya na sinasabi mo o yung ginawa mo, ay wala talagang mali siya. Pero sa kanila kasi, yung may-ari ng katawan, ang dapat talaga na magsasabi na may mali siya yung ginagawa mo. You should not do that. Hindi mo dapat gawin yun. Babae yan unang-una, not unless jowa mo yan, di ba? Unang-una, jowa mo yan, o kaya asawa mo yan, o kaya naman sabihin mo kahit hindi mo jowa, di ba? Basta kayo ay merong MU, pumayag siya, na ganyan kayo, pero you should not do that to your follower. Hindi po natin pwedeng gawin yan, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Nako. Ibang klase pala to si Badong. Di ba? Mahirap talaga maging follower ng mga DDS. Tapos ito pinagkakatiwalaan nyo, sandamakmak ang mga nanonood. Oh, tama yun, Anthony Lim, talagang inamin niya. Halatang guilty, di ba? Oh, nandun din daw si Victima 147, si Lakay, nandun sa live niya, guilty. Mga karuns, kasi nahiya yung babae, ayaw magsalita. Correct. Nahiya at saka may love interest din pala siya. Ryan Lee, follower niya pala yung babae host, yung Kate. Yes po. Follower niya yon at Maka Duterte, yung babae. Nakaibigan dati ni Ma'am Carclea, ngayon ay nagkahiwalay na sila dahil si Badong tumitira na kay PBBM. Diba? Ayaw naman gawin yun ni Ma'am Carclea na siya ay manatili pa doon, magsayang ng kanyang pera dahil ibinabanata na nga ni Badong si PBBM. Diba? Pero ang hindi ko talaga lubos maisip ay yung kamanyakan. Diba? Tapos mga kababayan, dapat dito, bakit ka magmumura? Bakit mumurahin? Hindi naman kasalanan nung naglabas. Ayun ay pinaabot ng babae nung sa isip niya, feeling niya, ay nabastos siya. So, kanyang yun, di ba? Kanyang opinion yun, kanyang nararamdaman yun. Bakit mo pipigilan? Diba? Pasimsim natin kay yan, kay ninyo, sabi ni Anthony. Nako, mga kababayan, mga kagaw, Anthony, kapatid. Nako, hindi yan papatulan ni ninyo. Ang hilig ni ninyo, gwapo. Mahaba ang pututoy. Di ba? Pero pag ganyan, wala. Hindi papatulan yan ni ninyo. Siguro kahit na magbigay pa yan ng 1 milyon, hindi yan papatulan ni ninyo. Di ba? Sabi ni Shidigong, hinide yung account ko, nagtatanong lang naman ako. Ako hindi ko na siya napapanood. Hindi ko na siya napapanood kasi simula nung binanatan niya si PBBM, mga kapatid, mga kabsat, mga kagaw, talagang binanatan ko to ng husto. Hanggang sa blinak niya na ako. Yung tono ng pagsasalita ni Badong halatang guilty. Nangungulit ako dyan kanina. Pero wala ka na ngayon. Hindi ka, na-block ka na rin. Kasi binablock niya talaga Unless kung nakuha na ng footage yun ng mabigat na ebidensya para kay Mang Kanor. Hindi, ebidensya na yun Ebidensya na yun. Yung screenshot na yun, ebidensya na yun na yung babae, feel niya sa katawan niya, siya ay nabastos. Di ba? Baka akala ni Badong porket follower niya papayag sa anumang gagawin niya kakahiya, Mang Badong. Kaya nga di ba? Kakahiya. Tapos principal pa, mabuti na lang wala na siya sa school. Ako kanina, pabiro-biro ako dito pero ako hindi naman ako papayag ng mga ganyan. Sympathizer tayo ng mga biktima, mga kababayan. Di ba? Unless kung kilala ko yung babae na yun ay may ibang galawan din, pero hindi Yung babae na yun, ayon po sa mga source natin,
ay talagang isa sa mga nagpapakape, talagang solid Duterte yan, solid Badong, 'di ba? Pero gaganunin mo, nako, ingat-ingat po tayo mga manonood. Ingat-ingat tayo sa pakikipagkita natin sa mga vloggers, hindi lang sa mga DDS, pero special na natin mga DDS. Dahil sila lang yung may record, di ba? Yung si Apollo Kibuloy, itong si Coach Oli, tapos itong si Badong ngayon. Sama-sama na sila. Di ba? Okay? So, mga kababayan, pasensya na kayo ha, at may lakad pa kami bukas. So, ako po ay magpapaalam na, hayaan nyo, bibigyan pa natin ng time sa mga susunod na araw to. Sabi ni Anthony Lim, kahit mga DDS, wala silang debunk dyan kasi mas okay sa kanila kumampi sa manyak. Iyan talaga habi nila, exempted sila dyan para mapagtakpan ang kahalayan ng isang makadigong. Hayaan na natin sila, basta wag natin gayahin. No? Ito ay awareness sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga masyadong nag-idolize sa kanilang mga sinusundan. Sabi ko nga, as a vlogger, as an influencer, we have to be or we should be a good example. Diba? Dapat, kasi sa lahat ng mga sinasabi natin, ginagawa natin, sumusunod yung mga yan. So dapat maging good example tayo. Kapag hindi, mga kababayan, ay magbalot-balot na kayo. Sana mga ganito, kung sila ay aatakihin, sana wag naman sana ngayon na. Alright. Thank you so much po muli sa inyong lahat mga ka-go. Maraming salamat po sa lahat ng bumabad at nag-stay sa aking channel ngayon, sa aking puro chismisan, puro kalokohan, at puro kabastusan at kalibugan nitong si Badong Aratiles. Okay, maraming salamat. Bye-bye po. Thanks sa Marites. Salamat din sa inyo. Kayo talaga, pag Marites, lagi kayo nandito. Salamat, Mama Alin Arsenas, Anthony Lee, Macaroons, Ryan Lee, Biktima 147. Sa lahat ng mga hindi ko mabate, thank you so much sa inyo ha. Huwag niyo kalimutan mag-like. Pag kayo hindi nag-like, mababaog kayo.